Magandang umaga ulit sa ating lahat mga boss. Ayun, start na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Ayun, ngayong araw pala mga boss, continuous tayo sa pagpoporma na yung bubuhusan natin sa babaw ng CHB laying natin mga boss. Ayan na yung pinakang bubuhusan natin. Hanggang dyan na lang yan mga boss. Tapos pwede na tayong mag-assemble ng para sa bubong natin mga boss. Ganito yung nilagay natin mga boss dito. C-bar yung nilagay natin dyan mga boss. Katulad nung ginagawa natin sa lentil beam. Bali, bubuhusan natin yan mga boss. Space pala yan mga boss is 20 cm. Same ng ginagawa natin sa lentil beam. Ang pagkakaiba lang ng lentil beam mga boss is kung ano yung laki ng CHB, ganun din ang laki ng buhos niya. Ito mga boss is the same ng biga natin. 30 cm yung pinakang laki na ito pag binuhusan. Ganito pala yung lentil beam mga boss. Ayan. Makikita nyo, maliit siya kumpara dun sa nilagay natin sa may ibabaw. Ito is bubuhusan din natin to. Ayan, ganito yung itsura mga boss. Ayan. Kapag mga header ng bintana at saka pinto mga boss is, ayan, naglalagay tayo ng lentil beam. Napaka-importante din yan mga boss. May mga previous din ako na vlog neto. Ayun, share ko na lang rin ulit sa inyo. Napaka-importante yan mga boss. Connected tayo dito mga boss sa pinakang existing na wall. Tapos dun sa biga. Ayan. Yung laki pala niyan mga boss kapag binuhusan is 20 cm mga boss. The same mga laki na itong CHV pag binuhusan. Pantay na pantay siya dyan mga boss. Para pag pinalitadahan natin is kasama na siya sa palitada. Ayan. Napaka-importante yan mga boss sa yung lentil beam kapag dito sa mga header ng pinto tsaka sa bintana. Ito kasi mga boss, kapag mga header mga boss, kalimitan, header tapos nag-aasintada pa tayo pataas. Kaya itong sa area na to is napaka-importante yan na may lentil beam, bubuhusan natin yan para at least yung weight, yung bigat ng hollow blocks na iaasintada pa natin isa kayang dalahin ito. Yung pangkaraniwan kasi ginagawa mga boss isa nilalatagan lang dito ng bakal tapos yung pinakamputing na nung CHB yung pinakang pagpapatungan ng hollow blocks. Ayun, tayo mga boss ang ginagawa natin is naglalagay tayo ng lentil beam. Kapag ganyan kasi mga boss, kapag may lentil beam, walang chance na bumaba yung pinakang hollow blocks natin. Unlike kapag lang nilatagan natin ng bakal tapos puting na, may chance yun mga boss once na nakapag-install tayo ng bintana, yung weight ng hollow blocks natin pwedeng bumigay yun boss yung pinakang bintana natin. Lalo na kapag ganyang medyo malaki yung bintana, medyo mabigat yung CHB na dadalahin niya. Kaya napaka-importante yan mga boss, yung lentil beam na nilalagay natin. Puporma na rin natin to ngayon mga boss para mabuhusan na natin to. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.
Ayan mga boss, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, natapos na naman pala yung tropa ngayong araw mga boss. Nabuhusan na pala natin mga boss yung pinakang-biga natin sa may pinakang taas. Ayan na yung sagad niyan mga boss. Okay na yan. Hanggang dyan na lang yung pinakang CH belaying natin. Tapos nagbuhos na tayo ng pinakang-biga sa may top. Ayan, tapos ito mga boss, kung napapansin nyo is pa-slope yung buhos natin dito mga boss. Ayan, yan yung pinakang magiging reference ng bubong natin mga boss. Ang mangyayari kasi mga boss is parang ganito ang mangyayari. May overlap tayo dun na bubong tapos yung dito sa may front. Ayan, pakita ko na lang sa inyo mga boss once na nakapag-assemble tayo ng mga trusses natin para sa bubong natin. Ayan, tapos ito mga boss is magiging firewall na lang to. Tapos inside gutter ang mangyayari dito mga boss. Naka-inside gutter tayo dito. Tapos yung dito, ayan, nabusan na rin natin yung pinakang lentil beam natin dito. Ayan, diretso yan mga boss hanggang doon, parang biga. Ayan, bintana kasi ito mga boss, tsaka yung pinto. Ayan, pantay yung pinakang header. Napaka-importante niyang lentil beam. Kasi nga mag-aasintada pa tayo dyan mga boss hanggang doon sa may pinakang binuhusan natin na poste. Yun na yung pinakang sagad doon, tapos bubong na. Ganito yung magiging itsura ng front mga boss. Ayan, pinto dito, tapos dito yung bintana. Ayan, tapos magkakaroon pa pala ng bintana doon sa side na yun mga boss. Isang bintana. Ayan, tapos nagabang na rin pala tayo mga boss ng bakal din para doon sa magiging canopy na itong bintana na to. Pinalagyan nila ma'am ng canopy yan dito mga boss. By next week pala mga boss is siguro makakapag trusses na tayo dito mga boss ng para sa bubong natin. By next week naman kasi mga boss is pwede na tayong magbawas ng mga suporta natin dun sa baba. Tatanggalin na natin yung pambubong natin. Pero yung mga tukod ng biga natin isa hindi natin tatanggalin. Bali ano lang, babawas lang tayo yung gagamitin lang natin dito na pambubong. Yun lang yung tatanggalin natin. Pero yung mga tukod natin is 50% lang yung tatanggalin natin doon mga boss. Tapos nakapag-abang na pala tayo dito mga boss ng pinakang sa shower natin mga boss. Kaya kung mapapansin nyo mga boss, ganito yung layout natin. May ano to mga boss, may water heater. Kaya ganito yung layout. Bali, dalawa yung linya niya para sa water heater mga boss. Share ko na lang rin ulit pala mga boss kapag once na nag-abang tayo ng water line para sa may water heater. Ayun, share ko na lang rin sa inyo mga boss. Napaka-importante kasi ng mga sukat mga boss. Kasi yung ilalagay natin dito na faucet is kailangan saktong-sakto dito sa dalawang bulb natin. Yung paglalagyan natin ng pinakang angle bulb. Ayan. Ito palang height natin mga boss, nilagay natin dito is 90 cm. Magmula dito sa may pinakang floor natin, 90 cm mga boss yung magiging taas na itong gripo natin. Ayan. Ang pag-aabang pala na ito mga boss, ay yung pinakang main line natin mga boss. Ayan. Kung makikita nyo, ito hindi pa natin nakukonek yan mga boss. Doon natin i-connect sa linya doon. Pag-install pala na ito mga boss, laging nasa right side yung pinakang main line natin. Kumbaga yun yung linya ng tubig. Laging nasa right side. Tapos yung nasa kaliwa, yun yung pinakang tatakbo dito mga boss. Papunta dun sa water heater natin. Ayan. Kaka-setup lang sa kanan yung main line. Tapos nasa kaliwa yung sa may water heater mga boss. Ayan. Tapos yung dalawa na yun mga boss is abang din yun para dun sa angle bulb natin. Para dun sa may pinakang water heater nga natin. Yung sukat pala na ito mga boss. Ayan. Etong sukat na ito. Etong sukat na ito mga boss. Etong gitna ng pinakang lagayan natin ng gripo, ng bulb. Etong gitna is bali 15 cm to mga boss. Kailangan nasa gitna. Ito. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo yung 15 cm nasa gitna na itong lagayan natin ng bulb. Tapos ito nasa gitna rin. Ayan, yan yung napaka-importante mga boss na kailangan natin. Yung sukat, para once na in-install na natin yung faucet natin is saktong-sakto dito mga boss. Mahirap yan mga boss once na
yung sukat natin is sumablay. Napakahirap niyan, i-adjust pa natin, babaklasin natin yung tiles. Ayun. Tapos ito mga boss is kailangan, itong ilalim na to, tsaka ilalim na ito is nakalibel siya mga boss. Ayan. Para yung pinaka-composite nga natin is pantay din siya. Ayan. Napaka-importante din mga boss. Kailangan pantay siya. Bukas mga boss is kukonik na natin yan doon. Tapos may kulang pa pala tayo dito mga boss, yung pinakang sa flush ng toilet bowl natin, tsaka yung sa pinakang laboratory natin mga boss. Ayan, dadagdag pa tayo dyan ng linya. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Ayan, ingat na lang tayo palagi mga boss. Ayan, God bless sa ating lahat.